O ayan, mga kapuso, narinig na natin ang panig ng mga mambabatas tungkol sa reproductive health bill na yan. Ano naman kaya masasabi ng mga ordinaryong mga Pilipino tungkol dyan? Alamin natin sa pagtutok ni Maki Pulido. Ilang taon ding ipinatigil sa Maynila ang pamamahagi ng libreng contraceptive sa mga health center. Kaya sa natural method tumutok ang family planning program ng lungsod. Noong nakaraang buwan lang muli ibinalik ang supply. Ayon kay Joseph Tabernilla, matagal ng doktor sa Dapitan Health Center, maraming humihingi ng artificial contraceptive noong panahong ipinatigil ang supply nito. At sa kanyang obserbasyon, noong panahong yun, tumaas daw ang bilang ng teenage pregnancy sa sineserbisyohan nilang lugar. Makakatulong siguro to sa mga constituents natin. Kaya kadalasan ka nga dito mga nagpapacheck up, mga may iwasan na sana yung mga teenage pregnancy, saka yung mga unwanted pregnancy. Actually. Ikinatuwa rin ni Dr. Jonathan Laya ang pagkakapasa ng reproductive health bill sa Kongreso. Mahalaga raw na may pagpipilian ng mag-asawa sa pagplano ng kanilang pamilya. Meron ng pagpipilian ng pasyente. Hindi na siya nakaisang this is the choice, the only na ipoprovide sa kanila. Meron pa palang iba na mas maganda na angkop sa kanilang kalagayan. Nakatira malapit sa health center si Eden Malyares. Dalawa lang ang anak niya pero ayaw na niyang dagdagan pa ang bilang dahil sa hirap ng buhay. Hindi pa man tuluyang nagiging batas, bibisitahin na raw niya ang health center ngayong pasado na ang RH bill para pag-aralan ng iba't ibang paraan para planuhin ang kanyang pamilya. Ang mas kasalanan nga yung mag-anak ka ng mag-anak tapos sabay mapapabayaan mo, hindi mo mapapag-aral, di ba? Yung mabibigyan ng magandang kinabukasan. Sa hirap ng buhay nga natin ngayon, 2 bata lang nga yung anuhin mo, anak mo mahirap. Lalo na pagka nagkasakit pa yung mga yan. Pero ang mga nakausap naming lalaki, ibang pananaw. Ayaw nila sa artificial contraceptive, baka raw kasi may side effect. Ano kaya kung hindi na kailangan yung mga depensa, kundi mag-control lang talaga yung lalaki. Ang lalaki na mismo mag-control. Walang artificial. Sa sarili ko, ako na lang po gagawa ng paraan para hindi dumami mga anak ko. Pero sabi nga ng mga nagsulong ng RH bill, hindi lang tungkol sa pagpigil ng pagbubuntis ang panukalang batas. Ito'y tungkol din sa kalusugan ng isang ina habang nagbubuntis, pati na ng ipapanganak niyang sanggol. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.